Hello guys, good morning. Ito ay Panasonic 6.8 kg single tab washing machine. Sa araw na ito ay may re-repair na naman tayo. Kung makikita nyo guys, yung power cord nya ay halatang matagal na ito hindi na ginagamit. Pudpud na rin yung kanyang gear case pulley at wala na rin plug yung kanyang drain pipe. At kung maobserbahan nyo, mga putol na rin yung kanyang drop wire. At putol na rin yung motor terminal. Ito guys ay pinasusubukan ng may-ari kung mare-repair pa. Pagka ganitong mga sira ay mare-repair pa, gagastusan nga lang. So dito guys, check muna natin yung kanyang timer switch kung okay pa bago natin baklasin yung kanyang motor at ang kanyang gear case. Pag mga single tab, tatlong wire lang ang umakyat dyan. Isang common, isa sa forward at isa sa reverse. Sa pag-check ng timer, pipitin lang natin yung timer switch. At kukunan natin ng continuity yung tatlong drop wire. Kailangan makakuha tayo ng continuity mula sa common terminal dyan sa dalawang wire na yan. Kung maobserbahan nyo guys, walang palo ang tester natin mula sa common terminal to forward terminal. Ngayon ilipat naman natin sa reverse terminal. Pero pagdating dito sa reverse terminal ay may palo ang tester natin. Isa lang ang may palo sa dalawang terminal na tinester natin. Ibig sabihin yan, either may putol or may problema yung timer switch. So dito guys, kailangan baklasin natin yung unit para matanggal yung gear case at ang motor. Dito guys, unahin muna natin i-check itong motor dahil ito ay ang pinaka-importante. Lalagyan muna natin ng penetrating oil para mabilis natin matanggal ito.
Ibabalik lang natin ang tornilyo sa kanyang mounting para hindi mawala. Ang unang gagawin natin dito ay babaklasin natin ng motor dahil maiksi na ang kanyang terminal. Saka natin kukunan ng resistance. Kung makikita nyo ay hindi siya stack up. Bago natin paghiwalayin yung motor, maglalagay muna tayo ng marker para pagbalik natin ay ganun pa rin ang maging posisyon ng cover. Dito guys, dahan-dahan lang ang sungkit ng cover para hindi tamaan yung kanyang motor windings. Pag natanggal nyo na yung rotor, kinakailangan tingnan yung gilid ng stator kung may tama. Sa pagkakataon nito ay okay pa ang kanyang stator. So yun ngayon guys ang terminal na re-repairin natin. Dahil ito'y mga putol na, hindi na natin alam dyan ngayon kung saan ang common at ang para sa kapasitor. Iyan ngayon guys ang gagawin natin. Hanapan natin ang common at ang para sa kapasitor. Dito guys, burado na ang nakasulat na information diyan sa sticker. Kukunan natin ito ng data or resistance para malaman natin kung saan dito yung common. Dahil sa wash motor ito, sa tatlong terminal, ang kinakailangan hanapin dyan yung common. At sa capacitor at para sa reverse forward. I-set lang natin yung tester ng 200 ohms. Pagkatapos niyan, ilagay natin ang test prod sa yellow terminal to red terminal. Kung makikita nyo guys, may reading siyang 36.4. Ngayon, ang kukunan naman natin yung red and blue terminal. Ayan guys, may reading tayong 73.3 ohms. Ngayon, ang isusunod naman natin yung yellow terminal to blue terminal. Kung makikita nyo guys, may reading siyang 37.2 ohms. Yan na guys ang reading natin ng mga terminal. Base sa data natin, ang pinakamataas na reading ay red and blue. Kung alin na terminal ang pinakamataas na reading, ang may iwan na kulay, yan ang common. Base sa data natin, ang naiwan na kulay dyan ay yellow terminal. So yan ang common natin, yung yellow terminal. Yung red and blue, yan ngayon ang ating reverse forward.
or sa kapasitor. Ngayon guys, ipakita ko lang sa inyo yung diagram base sa data natin para magkaroon tayo ng guide sa wiring connection natin. Lumalabas na ganito ang wiring connection natin. Yan ang yellow terminal, yung common, at red and blue para sa capacitor or reverse forward. Matapos natin ma-identify yung mga terminal, ngayon magdudugtong na tayo. Sa pagdugtong nito guys, dapat yan ay hindi magkakatapat. Dahil sa sobrang iksi ang kanyang pagkakapotol, wala tayong ibang choice kundi i-connection natin ng ganyan. Dapat yan ganito ang dugtong. Bago natin ito lagyan ng shrinkable tube, ay hinangan muna natin ito. Pwede rin i-twist na yung soldering lead sa paghinang. Katulad yan sa nakikita nyo. At saka ilapat ngayon yung soldering iron. Pwede rin i-rekta na ang soldering lead. Dito guys, maglalagay na tayo ng shrinkable tube. Hindi pwede dito ang electrical tape sa mga ganitong dugtong. Dahil sa wala tayong heat gun, painitan na lang ito ng soldering iron. Pagkatapos natin malagyan ng shrinkable tube, lalagyan natin ito ng spaghetti tube. Kinakailangan na maglagay tayo ng oil bago i-finalize. Muli tayo maglalagay ng spaghetti tube para sa tatlong terminal natin. Yan guys ay proteksyon ng ating wire terminal. Ngayon ibabalik na natin yung top cover ng motor. Dito kailangan natin ingatan yung windings na hindi masugat.
pagkabagong higpit ng tornilyo, yan ay masikip pa yan. Kaya ang gagawin natin dyan ay pupupukin ng bagya yung gilid ng stator. Yan guys, tapos na yung motor natin, ay pwede na yan reinstall. Ang susunod natin na gagawin ay ang pagpalit ng gear case. Dito ay kinakailangan na tanggalin muna yung pulsator. Bago natin tanggalin itong gear case, kinakailangan tanggalin muna itong drain hose. Kung makikita nyo guys, sobrang sira na yung kanyang pulley. Ngayon, lilinisan muna natin yung kanyang butas bago ilagay yung bagong gear case. So, yan ngayon ang bagong gear case natin. Sa pagbili niyan, wala namang problema dahil square type ang kanyang shafting. Kinakailangan lang dalhin yung kanyang sample. Bago ilagay yung bagong gear case, kinakailangan lagyan muna ng sealant para makasiguro tayo na walang leak. So ngayon guys, magre-reinstall na tayo ng gear case. Sa paglagay nito ay sundan nyo lang yung lagayan ng screw katulad ng nakikita nyo. Ang susunod naman natin na gagawin ay ang paglagay ng kanyang drain hose. Dito guys, kung makikita nyo, wala na yung plug. Kaya re-remedyo na lang natin yan. Kumuha ko ng sarang kapasitor at hinati ko. Yan na lang ang gagawin nating plug.
Dito guys, kinakailangan i-secure natin yung drain hose para pag hinila ay hindi masira ang drain hose natin. Ngayon, dito naman tayo sa pag-troubleshoot ng kanyang timer switch. Kung makikita nyo guys, nakatali lang ang kanyang terminal. Kinakailangan tanggalin natin ito at ihinangin. Maaaring ito ang dahilan na walang kontak ang isang drop wire natin. Sa paghinang nito sa terminal, kinakailangan lagyan muna ng soldering lead ang bawat terminal. Ganon din ang wire terminal, kinakailangan lagyan din ng soldering lead. Isa yan na paraan or technique para madaling kumapit ang wire sa paghinang natin. So, yan na guys, nahinang na natin yung tatlong terminal para sa timer switch. Ngayon, titestarin ulit natin ito para makasiguro tayo kung okay pa itong timer switch. Pagka nagtitester tayo ng timer switch, laging ang isang test prod ay nasa common terminal. Ang common natin dito ay color gray. Ang reverse forward ay red and blue. Dahil sa timer switch ang tinitester natin, mag-aantay lang tayo ng ilang seconds bago yan magkaroon ng reading. Kung makikita nyo guys, may reading yung tester natin. Ngayon, ilipat naman natin sa kabilang terminal. Kinakailangan ay may reading din ito. May reading din yung kabilang terminal. So, ibig sabihin ay okay pa itong timer switch. Ngayon, ilalagay na natin yung drop wire para ma-finalize na. Ibabalik lang muna natin yung belt bago tayo mag-wiring connection. Iyan na guys ang wiring terminal natin. O umpisa na yung wiring connection. So, ito guys ang wiring connection na gagawin natin.
ngayon guys, bago natin ito paganahin, ibabalik lang muna natin ang pulsator. So guys, dito magti-testing na tayo. So yan na guys, gumagana na yung unit na na-repair natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng konting ideya patungkol sa pag-repair ng washing machine.